So yun guys, marami kasing nagtatanong sa inyo yung reason, yung pinaka-reason kung bakit ko binitawan si Bebang. Dapat ipa-private na lang namin to. So ayun, napag-desisyon ko na i-public na since nasabi na rin naman ni Pat. So sinabi ko na rin para malinaw ang lahat. Since napanood nyo naman na din yung video ni Pat, which is ito. Ayan, binanggit niya dyan kung bakit ko binitawan si Bebang. And to be clear lang guys, hindi ko po basta-basta binitawan si Bebang. Sobrang madaming pagalit, madaming proseso, madaming chances, madaming pagtsatsaga at pag-intindi ang binigay ko kay Bebang. Again, hindi ko siya binitawan dahil gusto ko lang. Binitawan ko siya because I have my reasons. And yes, opo, tama po yung narinig nyo kay Pat. Matigas po talaga ang ulo ni Bebang. To the point na pag may gagawin siyang isang bagay, ipapaalam niya naman sa akin. Pero pag naghindi ako or pag sinabi kong huwag mong gawin yan, at the end of the day, gagawin niya pa rin. Ganun po katigas ang ulo ni Bebang. And syempre, as nakakatanda kay Bebang, as handler ni Bebang that time, yung mga desisyon ko naman na yun, kung ba't di ko siya pinapayagan, is yun yung sa tingin kong mas makakabuti kay Bebang. Eh, matigas nga yung ulo. Paanong gagawin? Sobrang daming nagawa ni Bebang ng mga bagay na naging reason para bitawan ko siya. Yes, tama din po yung sinabi ni Pat na ini-include ni Bebang lagi yung sarili niya kapag may gulo ang mga girls. Lagi siyang nakikisali, nakikipag-backstaban siya, minamanipulan niya lahat. Ang hilig niya mang-gaslight. Ganun po si Bebang noon. Nung hawak ko pa siya. And syempre, pag may nagagawa naman siyang mga bagay na ganun, syempre, paulit-ulit po kaming nagpapagalitan, paulit-ulit po kaming nagsesesyon ng pag-uusap, paulit-ulit yung mga sorry, yung pagpapatawad, paulit-ulit lahat, only chances para kay Bebang. Kasi nga gusto ko mag-improve siya, magbago siya. Hanggang sa nag-exceed na yung limit ng pasensya ko. At ayun yung araw na sinabi ko na kay Sir na, Sir, bibitawan ko na po muna si Bebang. Hindi ko na po kinakaya yung ugali niya. Kailangan niya na pong mag-grow mag-isa. Kailangan niya po munang mag-improve para sa sarili niya. Kasi po pati po yung trabaho namin naapektuhan na. So nag-approve si Sir. Ayun. Tapos hanggang sa naging handle ko na is yung Prince Lian. Tapos nung time na yun guys, sobrang iyak ni Bebang sa akin nun. Sobrang haba ng pag-uusap namin. Iyakan kami parehas. Sinabi ko na lang yun kay Bebang. Kukunin kita ulit. Pag nakita kong nag-improve ka at pag nakita kong nabago mo yung mga ugali mo. Huwag ka mag-alala ka ako, sabi ko, kukunin kita ulit. Gusto ko muna makita kitang mag-improve. Titingnan ko kung mag-i-improve ka ba kapag iniwan kita or pag binitawan kita. Kasi masyado ko na siyang na-baby. And baka kaya hindi nagbabago kasi palagi ko nga siyang napapagbigyan. And ayun na nga, good thing nagbabago naman si Bebang. Nakikita ko naman yung improvement niya. Though minsan matigas pa rin yung ulo. Pero yun, ang maganda naman kay Bebang guys is sa sinaba ng proseso na yon kahit na kay Apollo na siya, sa akin pa rin siya umuwi. To the point na dito pa rin siya lagi natutulog. Gusto niya kung saan ako pumunta, nandun din siya. Kaya sana maintindihan niyo kung bakit ako nagsasalita para kay Bebang ngayon. Kasi sobrang haba ng pinagsamahan namin to the point na lahat ng problema niya sa akin niya sinasabi. Lahat ng mga secrets niya, especially yung namatay yung mami niya, alam ko yun lahat. Kaya alam ko yung pakiramdam ni Bebang nung time na binabash niyo siya and dinamay niyo yung mama niya na nasa heaven na. Kasi kung ako tatanungin guys, sobrang sakit nun. At umaabot kayo sa point na pati nanay dinadamay nyo. Kaya kung iisipin nyo ngayon na mas pinapaboran at kinakampihan ko si Bebang kaysa kay Shalane, maling-mali kayo. Kasi sobrang laki ng pinagkaiba nila. Si Shalane may nanay, si Bebang wala. Si Shalane ang daming kakampi, si Bebang wala. Doon sa video na yon yung time na nag-away si Shalane at si Bebang, oo, nakita nyo maraming lumapit kay Bebang. Pero bilang lang sa daliri kung sino yung totoo doon kay Bebang. Okay? At saka paulit-ulit tayo guys, hindi nga pwedeng magsama sa kwarto si Shalane at si Bebang. Kaya nandito si Bebang sa kwarto ko. Uulitin ko pa, wala po akong kinakampihan. Parehas po silang matigas ang ulo, parehas po silang mali, parehas po silang may problema, parehas ko po silang mahal. Okay? Hindi po ako one-sided, double-sided po ako.